Ma'am, nakaka-high blood po. Panoorin yon. Kitang-kita ko po sobrang dihado kayo. Doon, Nga po. bagsak na kayo, sinasambunutan. Ba't nangyari po yun, ma'am? Kasi sir, nag-ano po ako nung nagtistigo lang po ako doon sa ano ng kapitbahay namin na unang nilang nakaaway. Palaaway talaga mga to? Opo, halos Okay. lahat po nakaaway doon. So, nagtistigo lang kayo? Tistigo lang po ako. Pinag-initan kayo. Bakit? Ano pong tinitistigo nyo laban sa kanila? Yung parcel po nung anak nung kaaway nila, kakilala ko po yun, hindi pala away yun. Ngayon, ako po tumistigo po ako sa kanila, nagkabaranggayan na sa harapan ko po nagtatanggapan ng parcel yung kaaway nila, tinanggap nung sa kabila. Ako, nakita ko nasa harapan ko mismo, nakako na nagtataabutan sila. Mula nung po, binubuli na ako, pinariringgan po akong barakuda, pangit. Lagi po Okay. akong sinasabihan ganun. Doon naman po tayo pumunta sa mismong araw at oras na kayo po'y sinasabunutan. Ba't niya po nagawa yun? Ano po nag-trigger doon? Sinabihan ko po siya ng baog. Kasi po yung masasakit na salita po rin niya sinabi sa So, akin. gumanti ka lang? Opo. Kasi sa pagod ko na rin po nun dahil nagtitinda po ako ng isda, puyat po ako eh. Papasukin, pag-ayusin natin sila. Huwag lang kayo magsabunutan dito, ha? Wala ba tayong mga referee dito? Pasok ng mga kababayan. Oh. Sino naman po kayo, ma'am? Ay po, good afternoon Hello po, Sir Rapi Tulfo. Ako po si Yolanda po. Bali, Sir Rapi Tulfo kasi, time na yun po, lagi po akong nagsusundo sa pamangkin ko. Lagi din po niya kasi ako kinakantsawan. Tapos po, nagsasama-sama po sila ng mga chismosa po doon. Ulti po may mga bata na rin, nakikibaog na rin po. Ang akin lang po, okay lang po, tinanggap ko na po yun, yung panlalait nila sa akin eh. Tapos po, ang hindi ko lang po matanggap is yung pagdaan ko. Tapos sinabihan ko lang siya na, hindi ko po nais sabihan siya ng pangit. Kasi unang-una po sa Rapi Tulfo, hindi naman po ako maganda. Okay. Pangalawa, may kapintasan po ako. Tama. Walang karapatan ng Yes sino man po. sa atin mamintas ng kapwa. Yes po, Sir Rapi Tulfo, unang-una nagkakaroon kami ng Bible study sa bahay. Okay. Tsaka pangalawa po, anong rights ko? Kasi nga po, yun nga, hindi ko lubos maisip na bakit siya sabihan niya ako ng baog? Unang-una, wala siyang karapatan. Huwag niyang panghimasukan yung buhay ko. Unang-una, wala po ako anak. 50 years po kami ng asawa ko. Yung anak ng kapatid ko sa Rapi Tulfo, since baby ako na po nagpalaki. Dalawa sila, pinag-aaral ko. Last year, nag-apply po ako mag-abroad. Hindi po ako makapag-apply dahil po sa ginagawa nila ako sa akin. Then may mga pending po ako na kailangan ko nang umalis for medical na ako. Hindi ko magawa dahil nagparesibo po sila sa GMA po. Para pong mag-viral ako, makulong daw po ako. Bigla pong dumating yun, hindi ko naman din po alam yun eh. Yung ano po naman? Yung resibo yun sa Na picture? Opo. So nagulat po ko sa Rapi Tulfo na ba't nakarating dito po. Then, actually nga po, wala na akong balak harapin pero ayoko pong lumabas na guilty ako para di malaman para ng maayos lahat natin, ng katotohanan kung ano ba talaga, kung saan nagsimula, kung bakit nangyari po yung mga bagay. Teka muna, may video din po kayo. Panood natin video din para maging patas tayo. Panood natin video nila, Ma'am Yolanda, Odette. Diyan si Ma'am po yung naka-pink, si Ma'am Mona Lisa. Sinasabunutan, kinakalmot, Ay, oo, kawawa. inungungod, ayan, Grabe. sinusupok. Ay, At yung nakaitim yan, yung Yan Marites. si Yolanda Yasis. Sa sinasabing Marites daw po at maldita. Grabe. Ay, nako. Ano pinabayad sa'yo, ha? Wala po gala! Kasabi! Gala! Mo! O, wag mo minuhut! May sinasapok doon si Yung Ma'am ako Marisa. po yun. Eh, mas malaki sa'yo. Ba't mo nasapok siya? Hindi ko po nasapok yan. Hindi ko wala akong sinabing baboy. Ako nga, Ma'am, meron doon nagsalita na sinabi niyo mukha kang baboy. Gusto niyo ulitin natin Nanong- ulit? Opo, Gusto nanong ulitin ko natin po. kasi ayos sa... yan mukha kang paano baboy. nga po Kasabi! Gala! Mo! O, wag mo Nanginginig ka pa sa galit yan, ma'am. minumura po ako ng minumura. Halos hindi ko naman po Oo nga, sila. ma'am. Pero ma'am, huwag tayong magamit ng mga Opo. salita na Opo. masasakit. Opo. Yung pagsalita mo mukhang baboy, panlalait po yun. Paano hindi ko po magano dahil yun nga po pinagmumura. Ano po Sige na ko. ma'am, huwag ho tayong gumamit Mas ng lalo mga naman pananalita po. na minamalit natin yung kapwa natin. Kasi sabi nga ni Ma'am Yolanda, agree ako, lahat naman tayo may kapintasan. Ano po? Opo, totoo Walang po perfecto yun. sa atin. So therefore, wag ko kayo gumamit ng masasakit na salita na parang ini-small niyo po yung... Hindi po, kapwa. kundi ko rin po siya sasabihan ng gano'n, kundi hindi niya ako pinagmumuray. Siyempre, hindi naman puro anong magulang ko para lang murahin niya gano'n. Dami pati magulang ko. Kaya namura ko ho siya ng gano'n. Hindi ko naman siya mumurahin ko, hindi niya dinamay ang magulang ko. Sorry mama, at sorry din dito sa magkabilang side. Malaking katawan niya, kayo po maliit. Kaya hanga din ako sa tapang niya, in fairness ha. Kasi kung ako, mananansya ako ng kakawain ko, pag nakita ko na mas malaki sa akin, magdadalang isip ako, hindi ako basta-bastang hamunin siya ng away. Maliban na lang kung self-defense. Eh kahit na mas malaki siya sa akin,
Kung lulusubin ako, lalabanan ko. Pero kung yung ako ang susugod sa mas malaki sa akin, nang walang kadahilanan, hindi ko gagawin yon. Practical po ako. Paano po, puro tatado ako ng mura. Ma'am, kasi kung mura-mura rin lang, nandiyan naman po yung barangay ninyo. Ano po, pwede kayo pumunta kay chairman, ipatatawag kayo, pag-ayusin. Yun po yung purpose ng Tapos barangay. nakikita nga ako ng mga ron. Pinagbumara niya ako halos. Siyempre, hindi ko na yun. Sabi ko, subukan mo kung saktan. Pero hindi ako nanakit sa kanya, inambaan ko lang siya. Okay. Pero hindi ko naman po away ang ko doon. Naghahanap buhay po ako. Tama. Magandang hapon po, Chairman, sir. Magandang hapon po, Idol Senator Rafi. Opo. Sino sa palagay niyo, Chairman, ang troublemaker? Ito po si Yolanda, mayroon na pong mga record din po yan sa barangay. Aha. Ang mga nakakaaway niya, yung mga kanyang mga kapitbahay, may mga blatter po dyan. Ah, okay. Ayon po sa record ninyo, nambubuli. Ganun na nga po, opo. At ito naman po si Ma'am Mona Lisa. Ano lang naman po din yan, medyo mataray, tapos nagtitinda lang ng isda yan dito sa harap po ng, sa lugar po namin. Totoo ba, sir, base po sa allegation ni Ma'am Mona Lisa, siya po ay palaging inaapi? Hindi naman po, kasi base naman doon sa pag-iimbestiga namin, yan lang naman yung nalaman namin na nakaaway niya, si Ma'am Yolanda. Pero sila ho bang dalawa, nagharap-harap na po dyan sa inyong barangay at pinag-ayos niyo po, Chairman, sir? Pumunta na po sa barangay dito, sinubukan po namin ayusin sa investigador, hindi po sila nag-ayos. So, nirepair po namin to sa Lupon Tagapamayapa. Bago po sila magharap, naandun ako para pag-ayusin. Tapos, nakatatlong patawag po. Pinipilit ko po sila talagang pag-ayusin. Opo. Ayaw. Sa katunayan nga, humingi na po sila sa akin ng Certificate. certified to file action. Opo. Naku po, ibig sabihin korte na ito. Base po Ayun po doon sa video, lumilito na dihado nga po talaga itong si Ma'am Mona Lisa. Opo, opo. Alam niyo po, Ma'am Yolanda, ayan, mismo si Chairman nagsabi, kayo raw po ang troublemaker. Lumilito sa base sa kanyang sinasabi. At base din po dun sa video, dihadong-dihado po si Ma'am Mona Lisa, bagsak na nga, tinatadyakan niyo pa rin, kinukuyog, at meron pa nagsabi ata, patay na yan, patay na yan. Kayo po ang nalalagay sa alanganin dito, Ma'am Yolanda. Nakita niyo naman, patas ako nung una, si Ma'am Mona Lisa ang pinupunan ko. Dahil dun sa pagtawag na mukhang baboy dun sa isang kasama mo. Dalawang mangyari dito, kasi pinag-ayos to kay ni Chairman, hanggang sa dumating na sa tatlong patawag, certificate of file action na raw ang inihintay nyo, ako pwede ko kayong pagbatiin pa kung gugustuhin nyo. Dahil kapag hindi, doon ako sa dihado. Kapag hindi kayo magkaayos, tutulungan ko itong si Ma'am Mona Lisa na masampahan ka ng kaso. Total, magbibigyan ng certificate of file action sa chairman, yung korte, honor yun. Ano, makipag-ayos ka o lalabanan mo sa korte? Gusto po kasi mangyari, humingi raw ako ng tawad sa kanya, tapos bayaran ko daw po yung danyos sa kanya. Then nagbago po yung isip niya, then sabi daw niya itutuloy niya raw po yung kaso. Magkano danyo siningi? Sabi daw po niya 5,000 daw po. Parehas lang naman po Wala kami akong nasaktan, sinabi. may parehas kami may Sinabi. medical. Ma'am Mona Lisa, ano po yung kailangan niyang gawin para hindi na kayo kailangan magharap pa sa korte? Para sa akin naman po, gusto ko po tuloy. At bakit po? Dahil nga po sa mga ginawa niya sa akin, pati yung pangabala niya sa pagtitinda ko po. Chairman, Yes po, Idol. okay, base po sa inyong pag-imbestiga, talagang madalas na abala itong si Ma'am Mona Lisa sa pagtitinda. Opo, opo. At marami na pong blatter labang kay Yolanda. Meron na pong mga blatter dyan sa kapitbahay niya rin po. Aha, hindi lang si Ma'am Mona Lisa, kundi pang kapitbahay, inaaway ni Ma'am Yolanda. Yun po yung blatter po dito sa barangay. Aba, may kalalagyan ka rito, ma'am. Most likely, papanigan. Itong si Ma'am Mona Lisa, syempre, magtitistigo yung barangay. Nandyan si chairman, tulad mga sinabi niya ngayon. Ayon kay Major Johnson Orel Tiglao, meron daw kayong warrant of arrest. Naku po, pwede ka nang hulihin. Sa kasong 7610 po. Sir Rafi Tul po, okay na po. Nakapagpiansa ka Yes na. po. May pumunta na po sa bahay. Child abuser. Pero nakapagpiansa ka Yes na. po. Ano po, may hearing po kami ngayong June 24 Siguraduhin mo po. lang kasi kung hindi ka nakapagpiansa, Meron po ako dyang release order po. obligado akong itawag yung pulis dahil kung hindi, baka sabihin, kinakanlong kita. Meron po. Pati ako malilintikan dito. Hindi po. Naayos mo na yung Yes bail. po, opo. Okay. So, tatlo na. Sa kapitbahay din po. Yes ata. po. Kapitbahay. Naku po, delikado ka Child talaga. abuse daw po dun sa Oo. kapitbahay. Ma'am Yolanda, Ma'am Yolanda, Ma'am Yolanda. Naku. So ako handa naman din ako magpakumbaba. Kasi kung ang Diyos nga nagpapatawa, di ba? Paano pa kaya tayong nanilalang lang niya? So kung hindi mo rin i-accept po yung sorry ko, okay lang po. Pero pasensya na din po kung pati hanap buhay mo naabala kasi pati yung pagiging OFW ko naabala rin. Unang-una napakalaki ng pangarap ko sa mga pamangkin ko kahit hindi ko sila tunay na anak, pinalaki ko sila na para akong isang tunay na ina. So ikaw siguro naman po, nanay ka din po. Siguro na
mararamdaman mo din yung nararamdaman ko. Kung hindi nyo po i-accept yung hingi ko ng pasensya sa inyo, okay lang. Kung magharap man po tayo sa korte, handa akong harapin po yan. Yun lang po, Sir Rafi Tulfo. Hindi ko kayang tanggapin yung sinasabi niyan sorry dahil narinig ko na minsan niya na humingi siya ng sorry pero hindi rin nangyari. Madaling magpatawad pero hindi niya rin magawa. So parang para sa iyo hindi siya sincere sa paghingi ng patawad. Hindi po, Sir Tulfo. Minsan na nagawa sa nasa na nakaaway niya yan. Humingi ng tawad, di pa ano-ano pa raw, pero wala rin nangyari, inaway niya pa rin. Ganun pa rin. May nangyari So pa rin para sa away. inyo meron siyang record na hindi Tsaka dapat yung ginawa niya pagkatiwalaan. sa akin na ganyan po, hindi ko makakalimutan. Yung inano niya sa akin. Naunawaan ko po yun, ma'am. Alam mo, Ma'am Mona Lisa, narinig ko kanina yung paghihingi mo ng patawad, malamya na parang kayo pang matapang. Kung ayaw mo ako patawarin, okay lang, harapin kita sa korte. Meron pang pagmamataas eh. Totoo yun. Dapat pag nagpatawad ka, patawarin mo na ako, please. Hindi ko na uulitin, sana maunawaan mo ako. Mali pong pagpapakumbaba yun. Nagmamataas pa rin po kayo. Ano po observation nyo, Chairman? Narinig nyo naman po yung paghihingi ng sorry. Parang hindi mula sa puso yung kanyang sinasabi. Ma'am Mona Lisa, tutulungan po namin kayo. Bubuhos po ako ng tulong sa inyo. Opo, maraming salamat din po. Yun nga po sabi ko sa kanila, kung mag-aasta nga po sila, parang malakas ang kapit nila. Bakit po nasabi niyo malakas? Kasi maski mga pamangkin niya po, pagka nababangga po ako, sasabihin ko, mingi ng sorry, sasabihin pa sa akin, pabarangay ka. Sinasabihan pa akong ganun pag dumadaan dun. Ba, Para malaki? bang akala mo may mga ano sila na kung mag-aasta sa tao. Antes na, Mayaman po ba sila? yun po, hindi ko alam. Kung noon pa niya pag ginawa yan na di sana, hindi ko na hindi mo nagpang-abot ng ganito. Tapos yung asawa niya po, hindi po pinaawat. Anong Alam mo, trabaho po ni ma'am? Ngayon po, nasa bahay lang po ko sa Rafi Tulfo. Anong pinagkakitaan niyo po? Ano po, may paupahan lang po ako. Paupahan. Yes Si po. Mister? Ano po, installer po siya ng mga salamin po. Ayun. Kayo po ma'am nagtitinda ng isda. titinda lang po akong paunti-unti. Baka minamata mo si ma'am kasi titinda ng isda. Sir Rafi Sa palagay mo, mas Tulfo, nakakalamang ka. Hindi po. Sinasabihan pa nga ho nila kung anlansa raw anlansa. Sinasabihan pa ho akong ganun. Yan sinasabi ko, walang karapatan ng sino man po sa atin Yun nga dito. po, sinasabihan pa na akong manlait ng lansa. kapwa po. Hindi tayo nakakalamang sa ating kapwa. Tapos naanoan ko po narinigan ko po na sabing mukha raw kong adik. Okay. Well, ma'am, huwag niyong tawanan. Idalo Hindi siyang... po sir, hindi po ako natatawa na ano lang po kasi hindi po totoo. Mr. Bautista, Sir, magandang hapon po, Sir Rafi. meron din daw kayo reklamo labang kay Ma'am Yolanda, sir. Opo, Sir, kasi bali rin po, Sir, kasi isa rin po ako, Sir, sa mga nabully ng mga yan, Sir. Paano po? Pinagbintangan po ako, Sir, na magnanakaw hanggang sa nauwi po sa away at sakitan. Oh, okay. Sakitan, meaning kayo po ang sinaktan. Opo, Sir, opo. At sino pong nanakit sa inyo? Yung mag-asawa po yan, si Yolanda Yasis at si Antonio Manahon. Yung mag-asawa po yan. Dalawa- Pinatulungan po nila ako, Sir. Dalawa sila, kinuyog ka. Opo, Sir, opo. Sabi nila po sa akin, kakausapin lang daw ako. Pero hindi ko po, Sir, in-expect siya na babanatan po nila ang mag-asawa. Paano nangyari po? Basta't na lang kayo sinapok, ganon? Opo, Sir, papasok po kasi ako Sir, ng trabaho eh. Hindi ko naman po kasi, Sir, in-expect na ganun po, Sir, yung gagawin po nila sa akin. Ma'am Yolanda, turuan ko kayo dalawang na mister mo ha. Yes po. Yung mga nabubuli ninyo, hindi lumalaban. Pero balang araw, magkakaroon kayo ng katapat, nalalabanan kayo na mas malakas sa inyo. Ang masama pa niyan, kung may baril, yung nabuli ninyo at nabaril kayo, nasaksak kayo kung may panaksak. Huwag na ho kayo mambuli ng tao. Opo. Gusto ko lang din po malaman ng lahat, lalo-lalo na po kayo. Hindi ko po alam kung ano intensyon niya, ba't siya tumawag. Unang-una po, nagkaroon po ng sakitan kasi po, nagnakaw po siya sa bahay namin ng iPad. Dati po kinuha po ng asawa ko po siya bilang helper. Nung galing po ako na Malaysia, 2018 po, nagpatayo po ako ng bahay. Okay. Then sabi ko po sa asawa ko na, ako na lang po kukuha ng mga yung mga kapatid ko na lang po maggagawa ng bahay para po males po yung pagpapasahod, yung mga gastos. So, dahil gusto po ng asawa ko makatulong, kinuha niya po yung kababata niya po yan. Then after po no, nakita po ng pamangkin ko na pumasok siya sa loob ng bahay na kinuha yung iPad ko. Then yung sinasabi niya po nakakausapin po namin, opo totoo, kinausap ko po siya, in-approach ko siya. Nasabi ko sa kanya, Juan, ilabas mo yung iPad. Ang ginawa po sa akin, Sir Rafi, tinulak. Kaya po nagawa ng asawa ko siya sa pakin. Tapos po, Ay, wala po tinulak. Tapos po, ang ginawa po nila, para mabaliktad kami yung sinampahan ng kaso. So hinarap po namin din po yun, na-dismiss po yung kaso. Kasi yung pagsampa po nila ng kaso sa amin, kung ano yung mga paratang na mali po. Yun po yun. Yun po yung katotohanan po doon. Pero yung pagkuha ng iPad, napatunayan po yun.
inano lang po, sinabi po kasi sa akin nung pamangkin po. Hindi na po kami nagsampa ng Pinablatter niyo po yun. Yes po, meron po. May blatter po kami. Pares po kami. May mga medical legal din po nung time na yun. Kasi pare-pares po kami nagkasakitan po. Sinapok niyo na po siya. Ay, yung ano po yan, sir, yung pumutok na yung pangalan niya na yung sa may iPad, sa tablet. Tapos, ngayon, nagkaroon ng sakitan kasi parang hindi ko tanggap eh. Mismo kababata ako, kumpare ko pa. So, nandun naglabas na ako ng galit. Nandun yung naamin ko, nagkaroon kami ng sakitan nun. Pareho po kami may medical legal. Tapos, ang nangyari niyan, kami pa binaliktad. Kami na yung nawalan, ang kinaso sa amin, attempted murder, robbery, tsaka threat. Pero na-dismiss po yan sa Rappi. Gusto ko naman ibalik sa kanila yan, pero ang inisip ko syempre, alam ko yung pangarap ng asawa niya, yung pumunta sa abroad. Ayoko naman saraan yung pangarap na yun. Kasi may mga anak din yung mga yan. Pero sila, kung ayaw nila kami tigilan ganito, talagang nagsani puwersa sila. Kasi tapos na yung kaso niya eh. Ano naman ang ano niya rito kay Ate Lisa? Sir, turuan kita, pag may mga insidente na pagnanakaw, wag na ho magkasakitan kasi mababaliktad nga kayo, especially kung nabugbog po siya, nadihado Opo. siya. Pwede kayong baliktarin. Nandiyan naman po yung pulis, nandiyan naman po yung barangay, pablatter nyo. Lalo kung meron kayo ebidensya na yung pamangkin nyo nagsabi na nagnakaw yan, o di kasuhan nyo po, gamitin yung testigo yung pamangkin nyo bilang ebidensya. O di nakakulong siya ngayon. Kaysa naman mababaliktad, buti lang na dismiss. Paano kung hindi na-dismiss? Magaling abogado nila, di kulong kayo. Di ba, sir? Opo. Sinasabi nila parang ang laking perwisyon na daw ng asawa ko. Sa totoo sa nga lang po, sir, yung sinasabi po na puro reklamo kay Yolanda, yung mga nagre-reklamo po na kapitbahay namin, hinarap naman po ng misis ko yung kaso na yun, puro lahat naman po na-dismiss. Ganito na lang po siguro. Sa nakikita ko, mukhang meron din kayo mga magandang punto doon. Opo. On the other hand, nakita ko rin naman dito si ma'am, dihado na, nabagsak. Dapat hindi nyo ginawa yun. Opo. Grabe na rin po kasi yung palalait nila sa akin na baog. Sir Rapi, kahit sino naman po gustong-gusto na pong magkaanak. Pero wag naman po nila ako husgahan ng gano'n na parang ang sama-sama ko. Una-una, hindi po ako lumalabas ng bahay. Pangalawa, hindi ko po siya kilala eh. Hindi kita kilala, kaya lang, alam mo, yan salitang yan, hindi ko ibabalik sa iyo Alam kung yung mo, mga Ate salita Lisa, mo mas sa gusto akin ko pa palalait, sabihan yung mo akong sinisigawan. pangit. Lahat na lang Hindi ng kita palalait sinabihan ng ko, pangit, pero ikaw ang yung unang baog nagsabing pangit. Ikaw nga ang unang Kasi- narinig ko sa yung barakuda. Lao. Ang pangit. Kaya- Totoo yun. May natawa pa nga sa labas na nakitang pagharap mo gano'n eh, nasa e-bike ako, pagharap mo gano'n eh, natawa nung sinabihan mo akong pangit, natawa yung nagtitinda ng palamig doon. Hindi nyo nga po kilala yung misis ko, pero ako kilala nyo na po ako. Yung anak nyo, naging estudyante ng mama ko. So yun nga, ako nagtataka ako kasi ako lang kilala mo. Tapos siya, hindi nyo mo naman kilala, pero masyado nyo pinuprovoke Hindi ko siya kilala talaga. Oo nga po, Hindi ko pero lang paano nakita nagkaroon yan. ng punto ng gano'n? Tapos Kaya nagsimula lang eh. sa may parcel. Sa halaga 5 piso. Yun nga, sa parcel, tapos lagi niyo kung Hindi ko po alam kung ginagamit pag po kayo ng tapos kapitbahay. sasabihin yung binabayaran daw ako nung pinagdideliveran ko ng isda. Ba't ako babayaran? Binabayaran ako sa utang ng isda tapos nagdi-deliver ako. Diyos ko, pagtutuunan ko pa ba, hindi hanap buhay ko na muna. Hindi ko pagtutuunan ng ganyan makikipag-away, hanap buhay. Kaya lang mula nung ginanya niyo ako sa parcel na simula nung sinasabihan niyo kung pangit, barakuda, kayo nag-umpisa, hindi ako mag-aano na sa inyo ng ganyan. Sino po nagtawag sa inyong barakuda? Yan siya kauna-unahan po, siya kauna nagsalita sa akin. Alam ko ano po ibig sabihin Ewan nun ko eh. sa iyo yun, hindi Hindi ko. niyo alam sabihin ng barakuda. Barakuda is stop po yun. At least magpakatotoo naman. Ay, talagang tayo. totoo. Ay, Talagang totoo. magpakatotoo Alam tayo. naman ng Hindi ako Diyos magsisinungaling. lahat eh. Kaya nga mamatay man ako. Bakit po ako mag-iimbento ng salita na hindi dapat makakasira ng tao? Ano pong dala yung retrato, ma'am? May Ayan po yung ginawa niya sa akin. Oo nga, may mga sugat. Tsaka hanap buhay ang ko, hindi ba makipag-away. Kaya ako po siya nasaktan nun kasi siya po unang nanakit. Inabahan niya po kasi ako ng taga. Nakita po nung 8 years old ko pamaking kasama ko po. Sa nakikita ko, naging kawawa dito si Ma'am Mona Lisa. Although may mga sinabi kayo na kapanipaniwala, pero mas malaking weight ang Okay ibibigay ko dito kay Ma'am Mona Lisa. So, sure ka ma'am, ayaw mo lang makipag-ayos. Ayoko po. Ma'am, ganito, tutulungan kita. Total, ang Opo. advocacy ko rito, yung Opo. libreng pustiso. Palalagyan kita ng pustiso, paayos ko yung mga ngipin mo. Siguro isang dahilan yan, kaya kayo binubuli, nilalait dahil kulang ka Isa sa pa rin po yan, sir. Sabi, kinagat ko raw po siya. Yan ang pinagtatawanan nga ako. Wala nga akong Kita mo? ngipin. Kinagat ko Sir, po raw ito po siya. yung picture. Oh, Kinagat ko raw po siya. Paano ko kakagatin, tama, marami natatawa sa'yo sa kinagat ko raw. Pati yung Channel 7 nga natatawa eh. Kasi Ate Lisa, marami naman din nakakita kahit ngayon mga Ay, kasama marami ko pong nakakita. bata, Ba't kita eh. kakagatin? Hindi naman. Kaya nga Tama, natatawa. Sila dahil wala nga akong ngipin kakagat. Paano ako kakagat? oo nga naman. Paano siya kagat wala siyang Oo. ngipin?
Grabe, pwede sana sinabi mo, kalmot, pwede. Pero Tapos sandali, nung nagkahiringan po kami, birin mo yung pasama mo na, di ba 1 linggo nawawala na? Sa kanya, nung naghiring kami, parang bago lang Pero ulo hearing niya. ma'am, yan ang sinasabi ko sa privilege speech ko, yung mga walang ngipin, nabubuli, nalalait, tama po yun, no? So, in this case, sagutin ko po lahat, paggawa natin lahat ng ngipin mo up and down. Okay? Sagot ko po yan, libre. And then meron nga po akong batas na ipapanukala. Ngayon po, na kapag file na ako ng Senate resolution, lahat ng mga mahirap na kababayan natin, tulad po ninyo, Baka maraming humanga. Maraming magandahan. mas maganda. Yan ang gusto ko kay ma'am, di ba? Yan. Na para magkaroon na po kayo ng libreng pustiso, maalagaan yung ngipin nyo, magkaroon ng regular dental care, paglilinis ng ngipin, libre po yan. Nandiyan yung PhilHealth. Okay? Pa-makeover pa natin si ma'am. Oh, ma'am. Baka maraming humanga sa kagandahan ko. Maging artista. Yan ang gusto ko. Pwede. Gusto ko yun. Maging artista. Para magkaroon ka ng self-confidence. Walang ngipin. Unfair naman po, parehas lang po kami vendor. Hindi lang po siya ang vendor. Ako rin po nakakabala rin po ako. Opo. Ano pong Kasi itinanong po, ma'am? ganito po yun. Sa akin po, March 3. Opo. Yung ate ko po, galing pong ibang bansa po. So, nag-treat po yung ate ko na magsama-sama po kami. Sabi po kasi sa akin, nung netizen, yung kapatid mo, yung Ola, sabi ko, bakit? Sabi niya, mga kapatid ni Ola, mayayabang na matataba. Sabi ko, bakit niya nasabi yun? Hindi naman niya kilala mga kapatid ko. Kaya nga, nagtataka po ako kung ano po yung reason na parang ang sakit-sakit eh. Pinablatan niyo po sa barangay yun? Meron po. Okay. Nagpa-medical po ako noon. Sino kawan niyo po? Siya? Siya po, yun nga po, yun, hinablot niya po ako, pinagbubura niya po ako, tapos tatapunan niya ako ng timba na malansa na tubig. Ma'am, hindi porket siya yung magsasampa ng kaso laban sa kasama niyo dito kay Ma'am Yolanda, wala nang kayong karapatan mag-counter. Pwede na ho kayo mag-counter kung gusto niyo. Karapatan niyo po yon. Opo, kaya nga lang Okay. po, yun nga po eh. Ang akin lang po, hindi lang po siya ang vendor. Mas mahirap po yung akin. Hindi ko gawain manguna ng away, sir. Kasi tinawag niyo po siyang Ay, baboy. hindi po. Ay, sa video po yung kanina na ano, kaya po tinawag ko siya dahil minura niya nga po ako ng pinagmumura. Hindi ko po siya pinapansin nung una. Pero sinapok niyo siya, Hindi kita po. doon. Hindi ko po masya nasapok. Hindi ko po, sabi ko lang po, sige, subukan mo akong saktan. Sige. Hindi ko, Kinausap ko lang po siya. Pinagtasan hindi niya mo po ko, ako ng hindi mo ko pagkases. kinausap. Pinagmumura niya Ikaw na ang po ako. nagmumura. Major, magandang hapon po. Senator, magandang hapon po. Major, dadalhin po namin yung kaso nito magkabilang panig at kayo po ay magiging patas sa inyong pag-imbestiga at ito pong reklamo ni Ma'am Mona Lisa na gusto niya sampahan ng kaso yung mga nanakit sa kanya. Tulungan niyo po kami na gumawa ng in-depth investigation para mapalakas po yung kaso ni Ma'am Mona Lisa. On the other hand, kapag ito pong kabilang panig naman, si Roseville, pag gusto niya po magpa-imbestiga, dahil may allegation din daw siya na sinaktan siya ni Ma'am Mona Lisa, go ahead, investigate it as well, para kung gusto niya magsampa din ng kaso, then tingnan natin sa piskalya kung sino po yung mananaig doon. Ano po? Opo, Senator, tama po yun. Kahit po yung kabilang partido po, tutulungan din po natin dun sa mga reklamo din po nila. Opo, ang gagawin niyo lang po, magiging patas po kayo sa gagawin niyong investigasyon at kung ano po yung resulta sa pag-iimbestiga ninyo, yun po yung isasabit natin sa korte. Tama po. At nandyan din po si Chairman, makakatulong din po si Chairman kasi si Chairman may mga sinasabi din po. Opo, Senator. Now, kapag nakita ko sa investigasyon ni Major na mas nakakalamang kayo, then titingnan ko kung tutulungan ko pa si Ma'am. Pero nandiyan naman si Chairman. Okay? Ganun lang po. Kitang-kita sa video na kayo po yung binubugbog. Opo. At may picture tayo na kayo po sugatan. Opo. Okay. Matibay po yung kaso ninyo. Opo. On the surface, yamadong-yamado kayo rito. Pwera na lang kung ano yung lalabas sa investigasyon ni Major. Baka malay nyo, kaya nyo pang hilutin to Chairman. Tulong po ako kung ano may tutulong ko Chairman na para mapag-ayos natin silang lahat. Alam nyo, Sir Idol, yun talaga naman po ang gusto namin mangyari na magkaayos sila dahil magkakapitbahay po sila, Sir Opo. Idol. Yun nga po. Malay nyo, Chairman, baka lumamig-lamig pareho, both sides, at lalapit sa inyo. Paki-entertain na lang, Chairman, at kami po yung magpapadala ng representative para mag-witness. Maging maayos po yung pag-aregluhan nilang both sides. Sana nga po, Sir Idol, magkaayos po sila. Maraming salamat po, Chairman Melandro Lactog, Barangay 73, Sangandaan, Caloocan City. Mabuhay po kayo, Chairman, sir. Maraming salamat po. At maraming salamat kay Police Major Jansen Orel Tiglao, Chief Investigator, Caloocan Police Station. Major, maraming salamat po, Major, sir. Sir, maraming salamat din po, sir. Alam nyo,
mas maganda kung kaibigan natin mga kapitbahay natin. Kasi pag may dumating na problema sa kuna o ano paman, kapitbahay nandyan ang kaagapay ninyo. Magtutulungan mga kapitbahay. Ang pangit yung kapitbahay mo, kaaway mo, nako. That will be the last thing I'll do na kaawayin ko kapitbahay ko. Lahat ng kapitbahay ko kahit saan ang pumunta, kinakaibigan ko po yan. Dahil hindi natin alam panahon. One of these days, yung kapitbahay mo ang tutulong sa iyo. Sa akin naman ho, kahit konti lang ang pera ko, basta mayaman ako sa pakikisama sa Ate tao. Lisa, Tama yan. excuse me, bakit hindi na po natin tapusin to para pares po tayo hindi maabala? Yan ang gusto namin marinig Ate lahat. Lisa, alam Si niyo po, Chairman, si PNP. kasi bakit po, pag napakulong niyo po ba ako, okay na po ba kayo doon? Hindi ba pwede magpatawaran lang po tayo sa isa't isa? Po siguro muna dito ngayon, ma'am. Opo. Sa nakikita ko, medyo mainit pa. Hintayin po natin ilang araw kay Chairman. Okay po. Bigyan kita, ma'am, ng 1 week. Yung papapadentist, siguro mga 2 weeks, may ngipin na po kayo. So within that period, pag-isipan niyo po, ma'am, pag talagang tutuloy niyo pa rin, sama ako sa iyo. Okay, ma'am? Opo. Ganun lamang po, ha? Opo. Sana po magkabati kayo. Panalangin ko po magkabati kayo. Pag nagkabati kayo, naku, ako ang pinakamasayang tao. Para sa akin, accomplishment po yun. Okay? Salamat po, sir. Salamat po sa time na binigyan niyo pareho. Salamat. Thank you.